sa ating mga balita, hiniling ng Commission on Elections sa Korte Suprema na bawiin na ang temporary restraining order na pinalabas nito laban sa no bayo, no boto policy ng ahensya. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, nakaantala ang TRO sa kanilang mga paghahanda para sa susunod na eleksyon. Pinabula na naman ng COMELEC ang mga kumakalat na mga balitang hindi matutuloy ang eleksyon sa 2016 dahil sa TRO. Kung hindi naman dinggin ng COMELEC ang kanilang panawagan, sinabi ni Bautista na posibleng iurong ang national at local elections na naunang itinakda sa May 9. Narito ang ulat. Mariing itinanggi ni Attorney Andres Bautista, tagapangulo ng COMELEC, ang kumakalat na balitang hindi na matutuloy ang halalan sa susunod na taon dahil sa TRO ng Korte Suprema sa no bayo, no boto policy. Ang sabi ko lang talaga, and I think we're on is that this TRO has materially impacted and is materially impacting our preparations for the 2016 elections. Kabilang umano sa mga maapektuhan ng kanilang pagtukoy sa bilang ng mga presinto at ng mga botante kada presinto, gayon din ang dami ng mga makina at mga balotang kanilang iimprenta. Kaya pakiusap ng COMELEC sa Korte Suprema, Kung pwede nga, baka naman pwedeng i-lift muna yung TRO. Pagkatapos pag-usapan yung kaso, handa kaming mag-oral arguments tungkol dito para mapaalam sa kanila kung paano nga ito nakaka-apekto sa ating halalan. Maliban dito, sinabi rin ni Bautista na nakatakda siyang magsumite ng sulat bukod sa hinihinging komento hanggang December 11 upang ipaliwanag na mas praktikal kung hindi ipatitigil ang no bayo, no boto. Tanong niya, bakit ngayon lang lumabas ang ganitong kaso, gayong 1 taon at 6 na buwan na itong ipinatutupad, alinsunod sa Republic Act 10367 na ipinasa ng Kongreso at nilagdahan ng Pangulo noong February 2013 sa layong linisin ang voters list mula sa mga deceased at fly voter. Sakaling hindi pa hintulutan ng Korte ang kanilang mga panawagan, posibleng iurong ang halalan, ngunit iginiit ni Bautista na hanggat maaari susundin nila ang batas kaugnay ng araw ng halalan na tuwing ikalawang Lunes ng Mayo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.